Hi everyone! Welcome to the Empath Targets, another love reading, timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading makaresonate kayo, some part of it hindi. Tingnan natin ngayon, mabilisan lang tayo dahil pasensya na po maingay. May construction sa kapitbahay, okay? Tingnan po natin ngayon, makaresonate ba kayo, some part of it or hindi? Anong love connections, guidance, and lessons in life ito? Spirit guides and messages, ano love connections, lessons in life and guidance ang nais mong ipapatid sa amin, mga araw sa buhay pag-ibig. Gabay. Yan. May love connections ito. Okay. We have here the Tower. Five of Swords. Eight of Swords. Temperance. Wheel of Fortune. And Page of Wands. Bottom of the deck, Four of Swords. And we have Ten of Cups. Okay, mabilisan lang ito pero napaka straight to the point ang message na to. Tower, Five of Swords. Maaring nandiyan ka ngayon sa isang toxic na relationship na kung saan talagang sasabog na, wasak na talaga yung pagsasama ninyo, hindi na talaga mabuti, araw-araw na lang, puro ka na lang iyak, hinag-peace, no, na idudulot sa'yo ng person na ito. Yan. So, kala mo talaga nakasta ka na dun, especially kapag married kayo. Kasi, di ba, or meron kayong anak, na parang wala ka nang magagawa dun sa buhay mo, nakasta ka na lang dun sa isang toxic na relationship, kahit sobrang sabog at wasak na at hindi na kayo magkakasundo pa ng person na to. Kasi wala eh. Sobrang taling-tali ka, ayan o, puno ng hinagpis ang iyong buhay. Pero dito, nasa isip mo lang naman yun. Ibig sabihin, you still have a choice. Natatakot ka lang kumawala. Pero darating ang panahon na parang wala, pagod ka na, you are emotionally burnt out pa. Ayaw mo nang isipin pa, gusto mo na lang talaga maging mapayapa ka. Kaya, merong guidance from you, from the universe, guidance for you to be patient and this time at the right timing, makakawala ka rin dun sa ganitong klaseng relasyon. Magbabago ang taon ng iyong buhay, gaganda ang iyong pamumuhay, gaganda ang iyong, sabihin natin, magiging hinaharap, love life man yung career, kahit ano pa. Okay? Once na pinakawalan mo na yung sarili mo sa ganitong klaseng relasyon, kasi it's not worth it. Hindi mo deserve yung ganyang klase. Hindi mo deserve na tratuhin na parang basahan. Hindi mo deserve tratuhin na parang hayop. Diba? Kahit ka ang hayop, hindi dapat tratuhin ng masama eh. Diba? Kailangan alagaan, diba? Mahalin. So, dapat ganun ang, ganun. Once na pinanindigan mo na sa sarili mo na hindi na ako magpapaapi at hindi na ako papayag na masaktan pa. Palalayain ko sarili ko sa ganitong klaseng relasyon dahil naniniwala ko there is someone who is truly for you. Meron darating sa iyo, yung iba diyan, mga tutuksuhin ka lang, 'di ba? Kung mari papaibigin ka, tutuksuhin ka. Pero dapat nandito kasi merong 8 of Wands, magkakaroon ka ng communication with someone. No, maaring long distance ito, may makikilala ka, King of Swords, someone who is honest, loyal, intelligent, at siya makakatulong sa iyo to really move forward with your life. At makakamtan ninyo ang Ten of Cups. Ibig sabihin, punong-puno ng pagmamahal at napakasayang pagsasama. Because finally, when you free yourself from that kind of relationship, toxic relationship, ibig sabihin niyang pinahalagaan mo yung sarili mo. Kasi kung hindi mo pinahalagaan sarili mo, hahayaan mo lang nasaktan ka pa ulit-ulit. Hahayaan mo lang na magdusa ka. Pero when you love yourself, when you care for yourself, pakakawalan mo yung sarili mo sa mga ganong klaseng sitwasyon.
At kapag nangyari yon, magagawa mo maging malaya, magagawa mo mga bagay na dating hindi mo nagagawa. At this time, tumataas ang iyong vibrations. Ibig sabihin yan, yung universe, yung love, di ba? Yung vibration of love tumataas sa'yo. Kasi dati puro lungkot napaka-low ng vibration mo. Kaya naman, ang maganda dito, when you meet this person, High Priestess, when you meet this person, King of Swords, who is honest, mararamdaman mo yung honesty niya, yung sincerity niya. Yung tama yung pagtrato niya sa'yo, siya yung nagpoprotekta sa'yo para hindi ka masaktan muli, di ba? Alam mo sa sarili mo na siya na. At yun nga makakamtan ninyo. 10 of Cups, full of joy, full of love. Okay? Ito po yung message para sa inyo. New beginning, a new adventures awaits, embrace it and live your dreams passionately. Magkakaroon ng new beginning with this new person. Umpisa, magkakaroon ng new beginning sa sarili mo lang muna, okay? Until you meet this person, magkakaroon ka ng panibagong simula sa love. Okay? So, yung iba dyan, don't give up on love. Especially kapag nagdaan kayo sa isang toxic relationship. Huwag niyong isipin na yun ang katapusan ninyo. Na parang hindi na kayo liligaya pa. No? Yung happiness starts with yourself. You choose to be happy by, first, pakawalan mo yung sarili mo sa ganyang klaseng toxic relationship. Second, self-love, care, self-respect. Okay? Third, be grateful. Be grateful sa buhay mo, sa lahat ng mga blessings mo, especially kapag wala ka na sa toxic relationship na yun. Be grateful. No? Every day, gumising ka na may pasasalamat kay Lord sa lahat ng mga blessings na natatanggap mo. Kasi being grateful means attracting more blessings into your life. Okay? Magkakaroon ka ng new beginning with this person. At Wheel of Fortune dito, ibig sabihin magiging maganda na ang iyong kapalaran sa buhay pag-ibig at sa iba pang aspeto ng iyong buhay. Ayan, new beginning. Ito naman ngayon, new home. Moving is a step in the right directions for you. So, new beginning, new home. Talagang panibagong simula. Yun talaga yung nakatakda para sa'yo. New home. Diba? Napakaganda. Yan, once you free yourself from that kind of toxic relationship. Okay? Meron pa ditong pregnancy. So, the birth of a child brings great blessings to you and the world. So, maaring magbunga ang inyong pagmamahalan nitong King of Swords na to. Okay? So, yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, subscribe. Follow me on Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.